Alam ko na kung sino pumatay kay Mama. Kailangan ko yun para magsumbong sa polis. Pwede ko uling i-request na mabuksan ulit yung kaso ng mami ni Lucas. At kung alam naman ninyo kung nasaan si Ben Gomez, pwede niyo sabihin sa akin para padampot ko. Hindi ka dapat nakikialam. Ginawa ko lang kung anong tama. Anong alam mo sa tama at mali? Ikaw ang may hindi alam ng tama o mali, Jaime. Tama si Lucas, kaya sinusuportahan ko siya. Enjoy ka ba dito sa birthday mo? Ayos naman. Nakapag-wish ka na ba? Anong wish mo? Ikaw. Ha? Ikaw ang wish ko. Hirapan ako tanggapin yung totoo since. Mabait si Tito Ben. Wala nakita motibo niya para gawin niya yun. Since pinatay ni Mang Ben ang mama ko, dapat ang nireport ulit siya para makulong na siya. Ikaw ang nagsumbong kay Tito Ben? Bakit mo naman ginawa yun? Sana nang pinaalam mo muna sa akin. Bakit? Para may chance pa siya makatakas? Eh, hindi pa naman tayo sigurado kung siya talaga puntay sa mama mo eh. Papa ko mismo nagsabi since. Mabait si Tito Ben. Paano nakasiguro? Oo, alam ko tito mo siya. Kaya masakit sa'yo makukulong siya. Pero since mama ko pinatay niya. Alam mo, hindi tayo magkakaintindihan kung iba't iba pinapaniwalaan natin eh. Alam mo, isa-isa muna. Hanggang sa matanayan natin hindi naman totoo yung isa. Hindi naman kasi mama mo nawala eh. Ako nauli na since. Hindi naman pamilya mo nasira, di ba? Akin. Nasira ang buhay ko dahil nawalan ako ng mama. Ako nasasaktan since. Matagal ko na hinihintay mahuli ang kriminal na yan. Gusto ko na ipagiganti mama ko. Lucas. Ang hirap para sa akin na since. Pwede ba layan mo muna ako? So anak mo pala nagsumbong. Ikaw ang nag-utos, ano? Nag-utos? Hindi ah. Jaime, pinapaalala ko lang sa'yo. Wala kang sapat na ebidensya para idin ng kapatid ko. Ano itong ginawa ng anak mo, Jaime? Sabihin mo naman sa kanila na hindi totoo yung binibintang niya sa akin. Totoo yun. Ikaw pumatay sa mama ko. Ako pakinggan nyo. Sinasabi ko na to. Lucas, tama ka lang. Hindi mo alam ang problema ng mga matatanda. Kaya bawiin mo yung testimonya mo. Mali yun. Walang katotohanan doon. Bata. Yung batiin mo sa akin, Mang Ben? Kaya ba kahit napakabuti ng mama ko sa inyo, nagawa niya rin patayin siya? Mamamatay tao ka, Mang Ben! Makasama mo! Good afternoon po. Uy! Sarah! Ay, teka. Tama ba? Sarah, di ba? Opo. Wala si Basti. Nasa parke, nag-basketball. Talaga po? Hindi naman po kasi si Basti yung pinunta ko dito eh. Di ba po sabi niyo kagabi kaya po na-inlove sa inyo si Mang Marcel kasi magaling po kayong gumawa ng dessert? Naku naman, ikaw! Totoo yun. Paano po ba gumawa nun? Ikaw ha? Para kang kinsaman. Kanino? Sige. Huwag na niyo mo i-answer yung question ako. Huwag na kang mahiya, ha? Tudluan ka. Talaga po? Oo, tudluan ka. Dali. Eh, thank you po. Ano po bang ingredient? Oo, depende. Ano ba ang gusto mo buhat? Yun na. Pinagkatiwalaan ka namin. Sabi mo may nasakit ka sa amin? Sa akin? Sinungaling ka! Totoo lang, Lucas. Totoo lahat ang pinakita ko. Hindi mo na naiintindihan, Lucas. This is enough! Mas, Sige, bitawan mo. huwag ka na makialam dito. Ano ka ba? Ano ka dyan? Hindi kasi mama pinatay mo, Mang Ben. Pati ako. Pati buhay ko pinatay mo.
sa kulungan na to. Para magyari mo lang pinaggagawa mo sa amin. Hindi na ako dapat magsisihin dito. Ako magsisihin ng papa mo. Ben, tama na. Papa mo ang tutol pumatay sa mama mo. Huwag ka maniwala sa kanya. Hindi totoo mga sinasabi niya. Ben, ano ba to? Ha? Palabas mo ba to para makatakas ka sa kaso mo? Total, lumabas na rin lang ito. Aminin mo na, Jaime. Ano ako, gago? Aaminin ko, hindi ko ginawa. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Pero anong ginawa ninyo? Di ba pinagdasalin ninyo ako? Ikaw, kung malaman mo na hihiwalayan ka na niya, pinatay mo siya! Si Olive. Lagi mo siyang sinasaktan. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa akin. Gago ka ba? Oo. Nakikipaghiwalay siya sa akin. Anak-anak sa'yo! Bawiin mo yung kwento mo. Bawiin mo! Tama na! Tama na! Sigurado ka ba ito ang gusto mo gawin? Kuya, mahihirapan na kaming ilabas ka dito. Huwag ako magtago! Saan lang ako magpatahimik sa akin? Jaime, aminin mo na! Kung gusto mong mabulok sa pinagawa nito, mag-isa ka! Huwag mo kayo dadamay! Dahil minahal ko ang asawa ko! Makabait ni Mama Papa. Anak, alam ko yun. Kaya hindi ko masasaktan ng mama mo. Hindi nga ba? Lucas! Lucas, sandali! Lucas! Ay! Makakain na ba? Gutom na ako eh. Sara, Ay, Baste. ano ba mo dito? Eh, tinulungan ko kasi si Nay Laura eh. Ba't may itsura mo? Nagpulbos ka ba ng harina? Yabang mo. Uy! Oy, Nay! Oo! Nandiyan na pala ka! Ay! Ito ro, anak ko. Si Sarah nga magawa ng dessert. Ito. Gawa niya yan. Ang masarap to ah. Tingnan mo lang. Ano yan, Yema? Ay, kani. Yema? Sige po, mauna na po ako. Uy, joke lang, Sarah. Ito naman, di mabiro. Kit mo pala pag may pulbos sa mukha. Iwan ko na lang po doon na hindi ko matanggal eh. Sige po, mauna na po ako. Hindi mo mabiro yan. Bakit ba ka ganyan? Ano ba ang gigawa sa'yo? Bakit di mo gigano ng babae? Day, biniro ko lang muna. Ang biniro ni mo, hima. What? May nakita ba kang mani dyan? Tama na, Yema naman po yan, di ba? Hima. Oh, lichi Ay, flan. Sige, balik na yan. Paniniwalaan niyo ba yung gagong yan? Bakit niyo ba yung dinala dito? Di ba meron yung kasong iba? Isa siyang kriminal! Ako malinis ang record ko. Kaya hindi ko magagawa yung mga sinasabi niya. Hindi mo matatakasan ang kasalanan mo, Jaime. Tama na! Panagutan mo ang kasalanan mo. Huwag mo ko idamay! Sige, balik na yan! Bakit di ba kayo naniniwala sa akin? Dalawa kami may kasalanan ni Jaime dito! Kami dalawa pumatay! Wala kang sapat na ebidensya. Wala rin kayo sapat na ebidensya laban sa akin! Tama si Mr. Infante. Dahil may iba ka pang kaso. Madidetain ka dahil involved ka sa robbery. At kapag lumabas ang investigasyon, napatunayan na ikaw ang pumatay kay Mrs. Infante, lalo lang bibigat ang kaso mo. Sasabi ako ng totoo. Kaming dalawa ang nakakalapit sa baril. Kaming dalawa nakapatay kay Olive. Maniwala kayo sa akin. Jaime! Magbabayad ka! Matatakasan ng totoo! Jaime!
Mukhang patay naman yung cellphone ni Lucas eh. Yan ka na naman, Cindy. Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na si Lucas. Oo nga, magulo pa isip nun. Saka Cindy, baka nakakalimutan mo. Si Lucas ang nagsumbong sa tito Ben mo kaya nakakulong ngayon yun. May ibang kaso rin si Kuya Ben, kaya ayokong sisihin ng bata. Tsaka intindihan ko naman po siya eh. Ako nga, bahay pa yung nanay ko. Umalis lang, lungkot na ako. Eh siya namatay, hindi na babalik. Tapos nalaman pa niyang sangkot yung papa niya. Di ba ang sakit-sakit nun? Pinagtataka ko lang, bakit ngayon lang lahat lumabas to? Ano nangyari sa kasi dati? Nagtagumpay kami ni Jaime. Naitago ang lahat. Ano bang alam mo, kuya? Sa tingin mo ba, kuya, may kasalanan talaga si Kuya Ben? Ganyan naman yung anak mo eh. Pero, uuwi din yan. Pero ibang iso ngayon, Rafi. Alam niya ang totoo. Bakit? Ano ba totoo? Alam mo, parang Jaime, ang tagal na nating magkaibigan, pero hanggang ngayon, hindi ko talaga alam kung ano totoo. Yung bang sinasabi mong bintang sa'yo ni Ben Gomez eh, yun ba talaga totoo? Hindi ko masabi. Wala ako doon sa pinangyarihan. Ang pinagbabasihan ko lang yung pinag-usapan namin ni Kuya Ben at ni Jaime. Ano ba yung pinag-usapan niyo? Hay, nako Roberto, ikwento mo na kasi. Sige na. Lucas? Lucas, wait. Tawad niyo ako. Pag di ba kayo makapagpilit, patayin niyo rin ako. Lucas, listen to me, okay? Si Ben, desperado siya. May kaso siya, kriminal siya, kaya nagdadamay siya. May mata ako. Nakakakita ako. May puso ako. Nakakaramdam. Buhay pa sa mama, sinasaktan niyo na siya. Hindi man pisikal, pero sa mga masasakit na salita. Kaya hindi mahirap paniwala na kayo pumatay kay mama eh. Di ba? Pinatay niyo si mama. Hindi lang ako makapagsalita noon sa interrogation. Dahil baka lalong mapasama si Kuya Ben. Sigurado mahirap to para kay Lucas. Sana makausap ko siya. Yan ka na naman, Cindy. Ang inaalala ko, baka pag-initan ka na naman ni Jaime. Ako ang iyong ama. Si Ben, tauhan lang natin yun. Kaya dapat akong paniwalaan mo. Ano kayo paniniwalaan? Lagi sinasabi ni mama sa akin, intindihin ko kayo. Kahit sinasaktan niyo siya, naging mabuting asawa siya sa inyo. Pero anong ginawa niyo? Pinatay mo siya! Hindi. Hindi ako pumatay. Hindi na ako naniniwala sa'yo! Hindi ako pumatay sa kanya. Tama na yan! At ba magpasalamat sa'yo pa? Dahil pinatay mo na si mama. Guys, tapos na yung paghihirap sa inyo. Sana kayo na lang namatay. Para hindi ako nasasaktan ng ganito. Wala pa rin ba? 3 oras na tayo nag-aantay dito ah. Sabi niya, dito raw magkikita eh. Bibisita raw sa puntod ng lola niya. 3 oras na tayo nag-aantay dito, dapat nag-text na yun. Nag-text na ba? Hindi pa nga eh. Pwede pasok ko na lang sa loob. Palamig ka na lang dun, okay? Naniniwala naman ako sa lahat ng sinasabi niya. Alam ko darating din yun. Bahala ka nga.
Grabe na pala technology ngayon, no? Sa text na nakikipag-split, eh. Patrick. Lucas? Since? Lucas? Sorry kung basta na lang pumasok ka. Bukas kasi yung gate eh. Tsaka sabi ni Sarah, depressed ka raw. Baka kailangan mo ng kausap. Thanks, Sinsa. Salamat, sinamahan mo ako dito. Sana naman kahit papaano gumana pa haramdam mo. Ma, kasama ko po si Cindy. At hindi ko po siya iwan hanggat hindi siya maging okay. Ma, alam ko may kinalaman yung tito ni Cindy sa nangyari sa inyo. Pero si Cindy lang nakakaintindi sa akin ngayon eh. Hindi ko na po ginusto yung nangyari sa inyo ni Tito Ben eh. Ma, alam ko naman maintindihan mo ba't kasama ko si Cindy. Kasi di ba sabi mo sa akin gusto mo maging masaya ako? Kaya naman nakakaintindi sa akin. Kaya lang, wala ka na. Parang i-miss na kita, Ma. Meron lang akong attenda ng symposium, ha? Sige. Sure kayo, okay lang kayo dito? Sige. Feel at home. Salamat po. Hoy, ang bait pala ng AirPods mo pag nasa house kayo. Member na kasi siya ngayon ng mga church organizations eh. Teka! Hey, Sarah! Uy! I'm sure gutom na kayo maka-review. Tikman niyo itong biko kung ginawa. Ay, sandali lang. Masarap to. Thank you. Grabe, Lara! Ang sarap naman ito! Kinarin mo talaga yung paggagawa ng mga sweets, ha? Oo nga. Hindi ko alam, may talent ka pala sa ganito. Ha? Oh, masarap nito ah. Parang gawa ni nanay. Gusto mo matuto sana. Sweet naman! Sarap. Paring Jaime, kilala ko yung anak mo si Lucas. Kapag nalulungkot yan, hindi yan pumupunta sa mga kaibigan niya. O, isa naman natin hahanapin. Nag-iisip ako eh. Mabisita po kayo. Good morning. Pinangungunahan ko lang kayo. Hindi pa ako umuwi sa farm at wala sa poder ko si Lucas. Okay? Ano ba ibig sabihin nito, Rafi? Ay, pasensya na ho kayo. Wala na ho akong maisip na tawagan, kaya kayo ang inistorbo ko. Rafi, sinabi na niya eh. Wala sa poder niya si Lucas. So I don't think we need her. I don't think we need you, Miss Jackson. Let me just remind you, Mr. Infante, na naaawa ako kay Lucas tuwing nakikita ko kayo. Pero lagi ko siyang pinapaalalahanan na intindihin niya kayo bilang ama niya. But I don't think you are capable of being a father to him. Kaya siya lumalayas tuwing may problema. Sige, mag-usap muna kayo. Doon lang muna ako. Mr. Infante, please try your best to be a father to your child. Paano ko gagawin yung Miss Jackson? Kung ako ang dahilan ng lahat ng problema.
Nagkakamali ka. Hindi ikaw ang dahilan ng kanyang problema. Ikaw ang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Ipakita mo sa kanya yung pagmamahal. Matagal na siyang sabik. Huwag kang susuko kahit gaano ka pa niya ipagtabuyan. Show him the way back into your arms by showing him how much you care and love him no matter what. Oh, Jimbo, palamig ka muna. Salamat ah. Ayos lang yan. Gusto mo sumigaw? Nakakatawa, no? Ibang klase talaga eh. Dati, ako tong panalo palagi sa chicks. Ngayon ako naman tong talo. Digital karma. Sa text ako inisplitan. Ayos lang yan. Nandito naman ako eh. Ah, ang ibig ko sabihin, nandito ako para sa'yo. Kasi kaibigan kita eh. Salamat, Daniela. Ngayon ko lang na-realize na sa lahat ng mga naging girlfriend ko at mga naging katropa ko, ikaw pinaka-importante sa akin. Ako? Grabe, busog na ako. Nak! Pasiya, ha? Ha? Natalie, wala ka bang reaction dun yung sinabi ko ng birthday ko? Basta, pwede ba huwag muna natin pag-usapan yun? Bakit hindi? Wala ka bang gusto sa akin, Natalie? Naguguluhan ako. Pero, gusto mo ako. Sumagot ka naman. Wala ka bang gusto sa akin, Natalie? Katatawag ko lang sa bahay ni Miss D. Andun daw yung mga baget sa bahay niya. Oh, ano pa iniintay natin? Abay, wala si Lucas at saka si Cindy dun. Ibig sabihin, magkasama silang dalawa. Mr. Infante, saan ba pumupunta si Lucas pag nangangailangan siya ng comfort? Di ba sa kanyang ina? Tama na. Andito naman ako eh. Tsaka gaya ng mama mo, naiintindihan din kita. Salamat ha. Wala yun. Dapat siguro mag-sorry lang ako. Aaminin ko, sumama loob ko sa'yo na lamang kung may kinalaman tito mo dito. Naiintindihan ko naman yun eh. Pero naisip ko, wala ka namang kasalanan dito eh. Labas naman friendship natin. Kung silang magkagulo silang lahat. Basta magkasama tayo. Kahit paghiwalayin nila tayo ulit. Hindi na ako alis tabi mo. Kahit magalit ng papa mo. Lagi naman siyang galit sa akin. Hindi ako makikinig sa kanya. Basta ang alam ko lang, mahal kita since. Mahal din kita, Lucas. Talaga? Ano ba ganyan, ha? Promise mo kay mama na forever na yan. Ma, di ba sabi mo huwag kang papayak ng babae? Lalo na pag mahal ko. Promise ko sa'yo, hindi ko papayakin si Cindy. Kahit anong mangyari, mamahalin ko siya. Promise ko po. Iintindihin ko si Lucas. Oo, madalas imo siya. Madalas malayo siya. Pero ako, dito lang ako sa tabi niya. Pag kailangan niya ako, dadating ako agad. Hindi ko siya iiwan. Promise ko po yun.
gaano kasakit eh. Ayoko na kasi sakit-sakit pala eh. Please give me a chance. Bitaw mo ko. Kung gusto mo para sa friendship na to, iiwasan ko na siya. Ewan ko sa'yo. Okay lang na ako masaktan. Huwag lang ikaw. Anong pinagsasabi mo? Hindi na ako naniniwala sa inyo! Ano ka ba? Look! Tarang, papakamagi ba kayo? Sorry. I'm sorry. Yung itago mo yung feelings mo. Basta yun pa rin pinakamag-aralan. Kaibigan lang kami ni Sarah. Hindi siya ang type. Ka pa kasi tumitingin sa iba. Alam mo naman talaga kung sino yung para sa'yo, di ba? Just try to naman. Busted na naman ako. Inamin na ng papa mo na isa siya sa may kasalanan ng pagkamatay